Kung ikaw ay merong housing loan, especially kung ito ay Pag-ibig housing loan, at iniisip mo kung paano ba mapapabilis ang pagbabayad mo nito, marahil ang video na ito ang makakatulong sa iyo. Halika at samahan mo kong i-discuss ang isang way para mas mapabilis ang pagbabayad ng iyong housing loan through applied to principal. Para mapabilis ang pagbabayad ng ating housing loan, like for example sa Pag-ibig na maybe 30 years loan term ang iyong inabail at gusto mo na mabayaran lang ito ng 10 years or less than 10 years, ay ang applied to principal ang pwede mo pong gawin. Ito po yung pagbabayad natin sa Pag-ibig in addition doon sa binabayaran nating monthly amortization. Note po na dapat ang atin pong binabayad sa applied to principal ay more than doon sa ating monthly amortization. For example, ang ating binabayaran ay 6K monthly, dapat po magbabayad tayo separately ng more than 6,000 para sa applied to principal kung direct po tayong magbabayad sa mga Pag-ibig offices or branches. Or maybe, ang pwede mo pong option ay ang akin pong isi-share ngayon ay ang pagbabayad sa virtual Pag-ibig. At ito pong atin pong topic na ito ay courtesy po ng atin pong isa sa ating mga YouTube comments na galing po kay Miss Maria Princess. Ito po ang kanyang katanungan. Hi po, pag sa virtual Pag-ibig, saan na part po doon yung pwedeng mag-advance payment to principal? Same pa din po ba na under pay online, housing loan? So ito po ang atin pong i-share para po sa kaalaman ng karamihan po sa ating mga home buyer na merong housing loan through Pag-ibig. Punta po tayo sa Google at i-search po natin ang virtual Pag-ibig. Dito po lalabas ang website po ng Pag-ibig. I-click nyo lang po itong link na to, virtual Pag-ibig. At dito ay makikita po natin ang mga pwedeng option po ninyo. Kung kayo po ay halimbawa hindi pa member ng virtual Pag-ibig, i-click nyo lang po yung Be a Member. Pwede rin po kayong mag-pay online or mag-apply for and manage loan, view records, or claim Pag-ibig savings. At pagdating po sa atin pong housing loan, ay kailangan po muna nating magpa-member dito po sa atin pong virtual Pag-ibig para ma-activate po yung account natin online. Kapag meron na po tayong account at validated na po, kailangan lang po nating mag-login dito po sa ating account. So click lang po natin yung login, tapos lilitaw na po ang atin pong account sa virtual Pag-ibig. Nandito po yung mga latest updates, announcements, and then ito na po yung mga products, regular savings, ito po yung ating contributions. Meron po ditong MP2 savings, multipurpose loan, calamity loan, loyalty card plus, saka po itong ating housing loan. Kapag ating pong kinilik ang ating housing loan, dito sa initially kapag wala pa po tayong housing loan account at first time po nating mag-register, mag-a-add lang po tayo ng housing loan account at ilalagay lang po natin yung atin pong housing loan ID. Pero kapag tayo po ay meron ng account na i-link na po natin dito, makikita po natin dito yung atin pong balance. Kapag tinignan po natin yung atin pong balance, ikiklik lang po natin, makikita po natin dito yung ating name, yung ating pong house loan account number, yung loan value, yung take out date, kailan po ba na-take out ang ating housing loan, yung terms in years ng ating pong loan, yung interest rate po na ginamit ng Pag-ibig, yung outstanding balance po natin, ito po yung remaining o running balance no every time na nagbabayad tayo, and yung atin pong monthly amortization. Panote po ng ating monthly amortization, dapat po hindi tayo bababa kung tayo po ay mag-a-apply to principal. Halimbawa po, 8,465 ang ating monthly amortization, babayaran po muna natin ito. And then, yung atin pong dapat i-apply to principal ay sobra po dapat sa 8,465. Sa case po ng online, kailangan nyo lang pong doblehin ang inyo pong payment kung hindi pa po updated ang inyo pong monthly amortization. So pupunta lang po tayo dito sa Pay Online.
Tapos hanapin po natin yung housing loan. Pag-click po natin ng housing loan, may lilitaw po dito na various payment, no? Payment option. Pwede pong Visa, ito po sa credit card po ito, GCash at Maya. So, i-click nyo lang po yung membership category po ninyo kung kayo po ay local or overseas. And then, yung payment method, kung credit card, debit card po ba, or Maya, GCash. And then, dito nyo na po ilalagay ang inyo pong housing loan account number o yung HLID, Housing Loan ID. Tapos, i-click nyo po yung verify at lilitaw na po dyan yung inyo pong account. So, hindi po magkakamali. Kasi nakalagay naman po dito yung pangalan ninyo automatically at even po yung inyo pong amortization. Ilagay lang po ninyo yung amount na babayaran ninyo. So kung halimbawa sa case po natin kanina ay 8,465, ita-times 2 nyo lang po or sobrahan nyo na, gawin nyo na pong 20,000. Kasi po yung magiging impact naman po noon eventually doon sa inyo pong balance ay mai-apply to principal po siya. So i-check nyo lang po from time to time ang inyo pong balanse, i-view nyo po yan. Tapos magkaroon po kayo ng Excel file para po itugma ninyo ang inyo pong balanse ng inyong housing loan. Ang nakikita nyo right now ay ito po yung ating sample ng housing loan account. Ang loan amount ay nasa 1,250,000. Ang interest rate po ay 6.25% yearly. I-divide po natin by 12 para makuha po natin yung monthly interest rate. 27 years po ang akin pong loan term. I-times 12 po yan, kaya po 324 months ang abutin. So ang present value factor, kinumpute lang po natin yan based sa atin pong interest rate. Kaya po makukuha ko yung monthly amortization excluding po yung insurance. Ang akin pong total monthly amortization ay 8,465 kaya po ang insurance niyan ay nasa 469. At dito po ay meron na tayong actual data mismo, no, based sa akin pong loan balance sa Pag-ibig. At nakapagbayad na po tayo ng 9 months. Based po dito sa atin pong table, nakapag-apply to principal po ako ng 20,000. Ito po nung January, saka po March. So ang ginawa ko po ay sinobrahan ko lang po yung payment. Una, dinoble ko po yung aking monthly amortization sa online and then nung susunod po ay ginawa ko pong 20,000. Dahil 27 years po ang akin pong loan term, ito po ay nandito sa 324 months. Tignan po natin yung impact po nito, no? So, 324 months originally. Pero dito, nung nag-apply to principal tayo, dahil po ito ay running balance, so aabot na lang po ng 311 months, assuming hindi na po ako mag-apply to principal. Pero syempre, dahil ang goal po natin ay mas mapabilis ang atin pong housing loan, mag-apply to principal po tayo continuously. Tingnan po natin, no, kung itong natipid po natin na ilang buwan, no, na 13 months, no, 103,000 po supposed to be ang babayaran ko pa dito. Pero dahil nag-apply to principal po ako ng 20,000, so dito nakatipid na po ako ng 103,000 minus 20,000 which is 83,000. So ganun po kaganda ang applied to principal na tayo po, mapapabilis po natin yung pagbabayad at dahil mas mapapabilis po yung pagbabayad, makakatipid po tayo ng interest. So, paano ba nangyayari yon? Bakit ba tayo makakatipid sa interest? Ang atin po kasing interest ay nakabase po yan sa ating running balance ng loan. So, meaning to say, mas mabilis pong mabayaran ang running balance, yung ating loan amount, mas liliit po yung ating loan balance, mas liliit po yung ating interest rate. Kasi po ang ating binabayaran na monthly payments, kagaya po halimbawa nito, yung 7,996, imagine niyo po dyan, 6,000 plus ang para sa interest. At ang mababawas lang sa principal ay nasa 1,500 out of dun sa 8,000 na binabayad mo. So malaki po talaga ang napupunta sa interest dahil nasa simula pa lang tayo ng pagbabayad ng loan. Malaki po yung loan balance, kaya malaki yung basis ng interest rate, kaya po malaki yung interest. Dahil ang interest ay principal balance times interest rate. So mas malaki ang balance, mas malaki po ang interest. So dahil ang applied to principal ay binabawas ng buo sa remaining balance o sa running balance, edi mas malaki po yung
nababawas agad. Kaya po liliit agad yung atin pong remaining balance o yung running balance, kaya mas mabilis din ang pagliit ng interest. Dahil mas mabilis ang pagliit ng interest, palaki ng palaki ang naibabawas sa ating principal amount doon sa ating regular na monthly amortization. Samahan mo pa ng pagbabayad ng regular na applied to principal, talaga namang kaya nating pabilisin ang pagbabayad ng ating housing loan, especially po kung tayo ay naka-maximum na 30 years. So kung gusto niyo pong pabilisin ang pagbabayad ng iyong housing loan, kung kayo po ay naka-avail ng maybe 20, 25 or 30 years, gawin niyo po ang applied to principal. Pwede po kayong mag-register sa Virtual Pag-ibig at doon po kayong magbayad. Pwede niyo pong doblehin ang inyo pong payment ng inyo pong amortization para po yung kalahati ay maibawas sa outstanding loan balance. Or maybe mas malaki po yung kaya po ninyong ibayad. Or kung mas convenient po kayo ng pagbabayad mismo o directly sa Pag-ibig offices, po pwede naman po iyon. Kailangan nyo lang pong sabihin sa cashier na ang inyo pong ibabayad na excess payment ay para po sa applied to principal. Nakanote naman po doon kung ito po ay excess to principal. So yan po ang pwede po nating gawin para mapabilis ang pagbabayad ng ating housing loan. I hope ay nakatulong po ang video na ito. Pwede nyo pong i-like o mag-comment o mag-subscribe sa ating YouTube channel kung ito po ay nakitaan nyo po ng value. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.